Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo po lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo po muli ay tutunghayan ng ating pagbasa. Para naman sa araw po ng Sabado, ang petsa ay June 1, 2024. Hahanguin po natin ang pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 11, mga talatang 27 hanggang 33. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa aklat ng simbahay taong 2024. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Mga tanong na ipinukol, ibinigay ng mga saserdote, ng mga pinuno ng bayan sa ating Panginoong Yesus sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Hinahanapan siya ng authority o kapangyarihan o pagpapahintulot ng sino man, sapagkat walang kapahintulutan sa kanilang lahat ang ginagawa ng ating Panginoon. Kaya't ang Panginoong Yesus ay nagtanong din sa kanila, sapagkat nauna si Juan sa kanya, kanino ba nanggaling ang kapangyarihan ni Juan? Kung sa Diyos, sasabihin niya, bakit ninyo pinaniwalaan? Kung sasabihin niyang sa tao, bakit hindi nila sinabi? Sapagkat natatakot sila sa mga tao dahil kinikilala ng mga tao si Juan. Tama naman sana ang katanungan kung naghahanap talaga ng katotohanan ang mga punong pari at mga guro ng batas. Pero hindi katotohanan ang hinahanap nila kundi ang pagkakataong masilo si Kristo. Hindi sila interesado sa kasagutan sa kanilang tanong. Nakaabang sila tuwina kung kakagat siya sa bitag. Ganyan naman ang mga kaaway ng ating Panginoon, di ba? Ang mga punong pari, saserdote, mga tagapagturo ng batas, sila'y may mga pagtatanong para siluin ang ating Panginoon. Para meron silang maisakdal laban sa kanila. Parang sa atin ding kapanahunan, maraming mga pagtatanong tayong nararanasan, hindi para sila'y makaalam o makabatid, kundi makahanap sila ng butas na gagamiting laban sa atin. May mga pagtatanong din naman na susukatin lang yung ating kakayahan, kalaman, hindi para talaga malaman kung ano ang katotohanan. Ang naging tugon ni Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at mga matatanda ng bayan ay isang paanyaya upang suriin din ang kanilang mga sarili. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao? Batid nilang kahit anong sagot, masisira ang kanilang diskarte. Tingnan ninyo, ibinalik sa kanila ng Panginoon yung kanilang bitag para kay Jesus. At kahit anong isagot nila, basag sila sa ating Panginoon, di ba? Hindi sila handang manindigan, hindi rin sila handa para tanggapin ang pinagmumulan ni Jesus. Punong-puno ang kanilang mga puso ng negatibong pag-iisip, sarado na ang kanilang puso. Mas naging matimbang ang kanilang sariling interes at katayuan sa mata ng sambayanan kaysa makinig sa paanyaya ng katotohanan. Lingid sa kanilang kamalayan, sinasalungat na nila ang plano ng Diyos. Kaya makikita natin na gano'n na lamang din yung pagbabalik ng tanong sa kanila ng Panginoon sapagkat hindi nila naiintindihan na uunawaan kung ano ba ang plano ng Diyos. So may mga pagkakataon bang sumasalungat din tayo sa Diyos?
or tayo ay sinasalungat din? Paano ba natin ito hinaharap? Kaya ba natin silang tanggapin? Kaya ba nilang sagutin? Kaya ba nating ipabatid sa kanila kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at sa buhay nila? Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.